Kailan mo ba balak itapon ang basurang yan, Anton? Hindi na siya bagay sa status mo ngayon bilang bagong manager ng kumpanya. Nakakahiya siyang ipakita sa mga business partners mo. Mukhang chimay na laging amoy bawang. Ang boses ni Doña Remedios ay tila matalim na balisong na bumaon sa dibdib ni Kana. Bago pa man niya tuluyang maikabit ang huling butones ng kanyang lumang blusa. Sa loob ng kusina, ang singaw ng nilulutong sinigang na hipon, ang paboritong ulam ni Anton, ay humahalimuyak sa hangin. Tila isang saksi sa 15 taon ng kanyang pananahimik at pagsisikap. Hawak ni Kana ang isang maliit na kandilang binili niya mula sa kanyang lihim na ipon. Balak sana niyang sorpresahin ang asawa para sa kanilang ika-15 anibersaryo ng kasal. Ngunit ang apoy nito ay tila unti-unting namamatay sa bawat salitang naririnig niya mula sa kabilang silid. "Konting tiis na lang, Nay," sagot ni Anton. Ang tinig na dating puno ng pangako ng pag-ibig ay malamig na ngayon at walang bahid ng pag-aalinlangan. "Pinoproseso ko na ang mga dokumento ng lupa na nakapangalan sa kanya. Kapag nakuha ko na ang pirma niya, wala na siyang dahilan para manatili rito. Mas bagay si Liza sa bahay na ito. Siya ang mas may class at nakakaunawa sa mundo ko ngayon." Ang bawat pintig ng puso ni Kana ay tila isang mabigat na hampas ng maso sa kanyang sentido. Ang kanyang mga kamay na magaspang at may mga kalyo dahil sa walang sawang paglalaba at paglilinis ng bahay na ito ay nagsimulang manginig. Ang mainit na sabaw sa loob ng kaldero ay nagsimulang umapaw, gaya ng mga emosyong pilit niyang ikinukulong sa loob ng mahabang panahon. Sa bawat patak ng pawis na humahalo sa kanyang luha, naaalala niya kung paano niya itinaguyod si Anton nung wala pa itong kahit ano. Kung paano niya ibinenta ang kanyang natitirang dangal para lamang may maipakain sa pamilyang ito na ngayon ay tinatawag siyang basura. Dahan-dahang humakbang si Kana patungo sa hapagkainan, bitbit ang mangkok ng mainit na sinigang. Ang kanyang mukha ay parang isang blangkong papel. Ngunit sa loob ng kanyang mga mata ay naglalaban ang bagyo ng pait at matinding panghihinayang. Nang makita siya ni Doña Remedios, sa halip na mahiya ay lalo pang nagtaas ng kilay ang matanda. Tila ba tinitingnan ng isang maruming insekto na nakapasok sa kanyang palasyo. "Naririyan ka na pala, Kana. Bakit ang tagal mong maghain? Gutom na kami ni Anton." Bulyaw ni Remedios habang marahas na itinatabig ang kanyang silya. Sa isang mabilis at tila sinadyang pagkakataon, tumama ang siko ng matanda sa mangkok na hawak ni Kana. Ang mainit na sabaw ay humalik sa maputing balat ng kamay ni Kana bago tuluyang bumagsak sa sahig. Lumilikha ng isang malaking bahid ng dumi sa makintab na tiles. Ang sakit ng hapdi sa kanyang balat ay walang-wala kumpara sa lamig ng tingin ni Anton na nakatitig lamang sa kanya, ni hindi man lang nag-abalang tumayo para tulungan siya. "Ano ba namang klaseng katangahan yan, Kana? Ang dumi-dumi na nga ng bahay, lalo mo pang dinagdagan. Look at my shoes. Nabasa mo ng sabaw." Sigaw ni Anton habang nakatingin sa kanyang mamahaling sapatos na tila ba mas mahalaga pa ito kaysa sa nanganganib na maposong balat ng kanyang asawa. "Pasensya na, Anton." "Remedios, hindi ko sinasadya," bulong ni Kana. Ang boses niya ay halos hindi na maririnig sa ilalim ng bigat ng kanyang pagsisisi. Lumuhod siya sa sahig, gamit ang kanyang sariling panyo upang punasan ang sabaw, habang ang kanyang tuhod ay direktang nakadantay sa init ng natapon na ulam. "Pasensya? Iyan na lang ba ang alam mong sabihin? Sa loob ng 15 taon, wala ka nang ginawang tama, kundi ang humingi ng pasensya habang nilalamon mo ang pera ng anak ko." Patuloy na pag-atake ni Remedios, ang bawat salita ay may kasamang lason ng gaslighting. "Dapat nga ay magpasalamat ka dahil pinatitira ka pa namin dito kahit wala kang silbi. Utang na loob mo sa amin ang bawat butil ng kanin na isinusubo mo." Nanatiling nakayuko si Kana. Ang kanyang mga daliri ay humahaplos sa malamig na sahig habang nararamdaman niya ang panginginig ng kanyang buong pagkatao.
Ang bawat pangungutya ay tila isang karayom na unti-unting nanunusok sa kanyang kaluluwa hanggang sa wala nang matira, kundi ang isang malalim at madilim na sugat. Sa gitna ng katahimikan ng silid, ang tanging maririnig ay ang mabilis na paghinga ni Anton na tila ba siya pa ang biktima sa sitwasyong ito. Maglinis ka na riyan, ka na. At pagkatapos, pumasok ka sa kwarto. May mga papel tayong kailangang pag-usapan. Huwag mo nang hintayin na mawala ang pasensya ko. Huling binitiwang salita ni Anton bago siya tumayo at iniwan ang asawa na nakaluhod sa gitna ng kanilang dumi at pagkawasak. Naiwang mag-isa si Kana sa kusina. Ang tanging kasama ay ang amoy ng naunsyaming anibersaryo at ang anino ng babaeng hindi na niya nakikilala sa salamin. Habang pinagmamasdan niya ang kanyang namumulang balat at ang basag na mangkok, isang tanong ang paulit-ulit na bumabalot sa kanyang isipan. Tila isang sumpa na ayaw siyang tantanan. Ito na ba ang katapusan ng lahat ng aking sakripisyo? Ang mamatay sa gitna ng kusinang ito, nang walang kahit anong natitira sa aking sarili. Maliban sa mga galos ng nakaraan na kailanman ay hindi nila nakita. Masyado namang naging pabaya ang katulong mo rito, Anton. Hindi man lang marunong gumamit ng air freshener, amoy lansa pa rin ang buong sala. Ang tinig na yon ay hindi galing kay Doña Remedios, kundi sa isang babaeng tila diretsong lumabas mula sa isang pahina ng fashion magazine, habang si Kana ay nakaluhod pa rin sa sahig at pinupunasan ang mantsa ng sinigang. Ang anino ng isang matulis na takong ay huminto sa tapat mismo ng kanyang nanginginig na mga daliri. Ang halimuyak ng mamahaling pabango, isang amoy na kailanman ay hindi kayang bilhin ng sahod ni Kana, ay biglang binalot ang buong silid, sapat na para malunod ang amoy ng bawang at pawis na matagal nang naging bahagi ng pagkakakilanlan ni Kana. Lisa, hiha. Kanina ka pa ba riyan? Pasensya ka na sa nakita mo. Sadyang hindi lang talaga marunong sa gawaing bahay itong si Kana. Kahit 15 taon na siyang narito. Masayang bati ni Doña Remedios. Ang boses nito ay biglang naging malambing, malayo sa bulyaw na ipinatitikim nito sa kanyang manugang. Dahan-dahang nag-angat ng tingin si Kana. Nakatayo sa kanyang harapan si Liza, suot ang isang pulang damit na hapit sa katawan, habang ang kanyang labi ay pinintahan ng matingkad na lipstick na tila sariwang dugo. Sa tabi nito ay si Anton, na sa halip na mahiya sa presensya ng kanyang asawa, ay buong laya pang inakbayan si Liza sa harap ni Doña Remedios. Don't mind her, Liza. Maglilinis din yan agad. Ani Anton, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa paghanga habang nakatitig sa kabit. Isang tingin na matagal nang nabaon sa limot pagdating kay Kana. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Kana. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay naging isang mabigat na pasanin. Sinubukan niyang tumayo, ngunit ang hapdi ng kanyang pasong kamay ay muling nagpaalala sa kanya ng kanyang katayuan, isang asawang tila estranghero sa sarili niyang pamamahay. Pinagmasdan niya kung paano inasikaso ni Doña Remedios si Liza, kung paano nito inilabas ang pinakamagandang tasa ng tsaa na tanging sa mga espesyal na bisita lamang ginagamit. Hoy Kana, huwag kang tumunganga riyan. Ipagtimpla mo ng kape si Liza. Yung saktong timpla ha, hindi yung parang tubig kanal na gawa mo. Utos ni Remedios nang hindi man lang ito tinitingnan. Naglakad si Kana patungo sa kusina. Ang bawat hakbang ay parang paglalakad sa ibabaw ng mga basag na bubog. Habang nagtitimpla ng kape, naririnig niya ang kanilang tawanan sa sala. Ang bawat halakhak ni Liza ay tila isang sampal sa kanyang pagkatao. Nang ibalik niya ang tray sa sala, sinadya ni Liza na iangat ang kanyang paa, dahilan upang muntik nang mawalan ng balanse si Kana. Oops, sorry. Akala ko kasi ay wala nang tao sa likod ko. Masyado ka kasing tahimik parang anino. Nakakalokong sabi ni Liza bago kinuha ang tasa. Uminom ito ng bahagya at pagkatapos ay maarteng ibinalik ang tasa sa tray, dahilan upang tumapon ang mainit na kape sa puting tela ng mesa. Anton, ang pait naman nito. Ganyan ba talaga ang panlasa ng asawa mo?
Masyadong cheap. Maktol ni Liza habang nakasandal sa dibdib ni Anton. Imbes na ipagtanggol ang asawa, kinuha ni Anton ang kanyang panyo at pinunasan ang labi ni Liza. Hayaan mo na. Sweetheart, bukas na bukas din. Hindi mo na kailangang tikman ang mapait na timpla niya. Bago umalis ang dalawa para sa isang business meeting, lumapit si Liza kay Kana habang wala si Anton sa silid. Hinawakan nito ang balikat ni Kana. Ang mahahabang kuko ay tila ba gustong bumaon sa kanyang balat. Alam mo, Kana, ang mga bagay na luma at sira-sira, nararapat lang sa basurahan. 15 taon, masyadong matagal ang itinagal mo sa trono na kailanman ay hindi naging para sa'yo. Bulong nito, ang hininga ay amoy alak at panlilin lang. Pag-alis nila, naiwan ang isang puting polo ni Anton sa ibabaw ng sofa. Nilapitan ito ni Kana para labhan, ngunit ang kanyang mga mata ay napako sa bahagi ng kwelyo. Isang matingkad na marka ng pulang lipstick ang naroon. Isang hayagang deklarasyon ng digmaan na hindi na kailangan pang bigkasin ng mga salita. Kinuha ni Kana ang polo. Niyakap ito ng mahigpit habang ang kanyang katawan ay nanginginig sa matinding paghikbi na walang boses. Ang bawat hibla ng tela ay tila sumisigaw ng kanyang kawalang halaga. Sa gitna ng dilim ng sala, isang maliit na bagay ang kumislap sa ilalim ng sofa. Isang lumang gintong susi na tila ba matagal nang naghihintay na mahanap. Saan kaya patungo ang susing ito? At ano ang mga lihim na pilit itinago ni Yaya Rosa na tila ba ngayon pa lamang magsisimulang magparamdam sa gitna ng kanyang pagkawasak? Huwag mong kalilimutan, Kana. Kung hindi dahil sa pamilyang ito, baka hanggang ngayon ay namumulot ka pa rin ng tira-tirang pagkain sa kalsada. Isang malaking utang na loob ang utang mo sa amin na kahit kailan ay hindi mo mababayaran. Ang mga salitang iyon ni Doña Remedios ay tila isang mabigat na tanikala na muling humigpit sa leeg ni Kana. Habang nakaluhod sa sahig ng sala, hawak ang isang mangkok ng maligamgam na tubig at langis. Dahan-dahang hinihilot ni Kana ang namamagang paa ng kanyang biyiyanan. Ang bawat pisil ng kanyang mga daliri ay may kasamang panalangin na sana ay mabawasan ang init ng ulo ng matanda. Ngunit tila mas lalong nag-aalab ang puot sa dibdib ni Remedios habang pinagmamasdan ang kanyang manugang. Sa loob ng 15 taon, ito ang naging kanta ng kanyang buhay. Ang paulit-ulit na pagpapaalala sa kanya na siya ay isang pulubi na kinahabagan lamang. Ang kanyang pagsisikap mula madaling araw hanggang hating gabi. Ang pag-aalaga sa lahat ng pangangailangan nila. At ang pagtalikod sa sarili niyang mga pangarap ay tila hangin lamang na walang halaga sa harap ng salitang utang na loob. Bakit tumigil ka? Ituloy mo ang paghilot. Napakawalang silbi mo talaga kahit kailan. Bulyaw ni Remedios, sabay sipa ng bahagya sa balikat ni Kana. Dahilan upang tumalsik ang ilang patak ng tubig sa suot na duster ng huli. Hindi kumibo si Kana. Ang kanyang lalamunan ay tila punong-puno ng tuyong buhangin, mahapdi at mahirap lunukin. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatingin sa tubig, pinagmamasdan ang sariling refleksyon na tila ba unti-unting nabubura sa bawat patak ng kanyang pawis. Naalala niya ang pangako ni Anton noong sila ay nagsisimula pa lamang na hinding-hindi niya hahayaang apihin ang kanyang asawa. Ngunit nasaan ang pangakong yon ngayon? Nabalik ang diwa ni Kana nang marinig ang pagbukas ng pinto. Pumasok si Anton, amoy alak at may malapad na ngiti sa kanyang mga labi. Bit-bit ang isang supot ng mamahaling gamit na tiyak na para kay Liza. Ni hindi nito tiningnan ang asawang nakaluhod sa sahig. Nay, heto na ang hiniling mong mamahaling pabango. At huwag kang mag-alala. Malapit na nating makuha ang huling piraso ng puzzle. Masayang sabi ni Anton habang humahalik sa pisngi ng kanyang ina. Mabuti naman anak, para naman makahinga na tayo ng maluwag at hindi na makaamoy ng mababaho rito sa bahay. Sagot ni Remedios sabay sulyap ng may pandidiri kay Kana. Nang matapos ang kanyang tungkulin sa sala, mabilis na tumayo si Kana at nagtungo sa maliit at madilim na sulok
na nagsisilbing silid nila ni Anton. May kailangan siyang gawin. Ang kanyang puso ay kumakaba ng mabilis habang kinakapa ang ilalim ng kanilang kama. Doon, sa loob ng isang luma at kalawanging lata ng biskwit, nakatago ang kanyang munting kayamanan, ang perang pinag-ipunan niya sa loob ng 3 taon mula sa pagtitinda ng mga basyong bote at dyaryo ng hindi nalalaman ng pamilya. Iyon ang perang pambili ng gamot para kay Yaya Rosa, ang tanging tao na nagparamdam sa kanya ng tunay na pagmamahal sa loob ng impyernong ito. Ang budya na nag-alaga sa kanya noong bata pa siya at ngayon ay naghihingalo na sa isang maliit na dampa sa labas ng bayan. Ngunit nang buksan ni Kana ang lata, ang tanging sumalubong sa kanya ay ang malamig na hangin. Wala na ang mga lukot na papel na bawat isa ay may katumbas na dugo at pawis. Ang lata ay walang laman, maliban sa isang maliit na piraso ng papel na may bakas ng pulang lipstick ni Liza. Isang matinding panginginig ang bumalot sa buong katawan ni Kana. Ang kanyang mga tuhod ay nawalan ng lakas, kaya napaupo siya sa sahig. Ang kanyang mga kamay ay pilit na kinakapa ang bawat sulok ng lata. Umaasang nagkamali lamang siya ng tingin. Ngunit ang katotohanan ay tila isang mitya na sumasabog sa kanyang harapan. Narinig niya ang boses ni Anton mula sa labas. Tumatawa habang kausap si Liza sa telepono. "Siyempre, sweetheart, binili ko na yung gusto mong bag. May nahanap akong extra funds sa kwarto. Akala ko ba basura lang ang nakatago roon? Yun pala ay may pakinabang din ang asawa ko." Napahawak si Kana sa kanyang dibdib. Ang sakit ay hindi na lamang emosyonal. Ito ay pisikal, na tila ba may 1,000 karayom na sabay-sabay na tumutusok sa kanyang puso. Ang perang iyon ay hindi lamang pera. Iyon ang buhay ni Yaya Rosa. Iyon ang huling pag-asa ng taong nagbigay sa kanya ng lahat. Paano nagawa ni Anton na nakawin ang huling pag-asa ng isang taong naghihingalo? Hanggang saan aabot ang kanilang kasakiman bago nila tuluyang maubos ang bawat hibla ng aking pagkatao? Kana, tandaan mo, hindi ka basura. Ikaw ay isang hiyas na pansamantalang natabunan lamang ng dumi ng mundong ito. Ang boses ni Yaya Rosa ay halos isang bulong na lamang, tila isang tuyong dahon na tinatangay ng huling hininga ng hangin. Sa loob ng maliit at barong-barong na dampa sa dulo ng bayan, tanging ang mabuway na liwanag ng isang lampara ang nagbibigay ng anyo sa paligid. Ang amoy ng katandaan at ng naghihingalong pag-asa ay humahalo sa bawat paghinga ni Kana habang mahigpit niyang hinahawakan ang nanlalamig na kamay ng matanda. Wala siyang dalang gamot. Ang perang pinaghirapan niya ay naging isang mamahaling bag na lamang na ngayon ay bitbit ni Liza sa kung saang Marangyang Mall. Ang bawat patak ng luha ni Kana na bumabagsak sa kulubot na balat ni Yaya Rosa ay isang saksi sa kanyang matinding kabiguan bilang isang tagapagtanggol. "Pasensya na, Yaya. Ninakaw ni Anton ang pera. Wala akong naibili ng gamot mo." Hikbi ni Kana. Ang kanyang balikat ay nayuyugyog sa tindi ng pagsisisi. Dahan-dahang umiling si Yaya Rosa. Ang kanyang mga mata ay pilit na naghahanap ng lakas. "Hindi gamot ang makakapagligtas sa akin, Apo. Oras na. Pero bago ako lumisan, kailangang malaman mo ang katotohanang 15 taon mong tinalikuran para sa pag-ibig na walang katumbas." Sa ilalim ng kanyang banig, may kinuha ang matanda na isang maliit na kahon na gawa sa madilim na kahoy ng narra. May mga ukit ito ng mga bulaklak na tila ba nanggaling pa sa ibang panahon. Ang bawat galaw ni Yaya Rosa ay tila ba isang huling sakripisyo para sa batang babaeng itinuring niyang sariling anak. Ang susi na nahanap mo, iyon ang magbubukas sa pinto ng iyong tunay na pagkatao. Ubo ng matanda, habang may bahid ng dugo na lumabas sa kanyang labi. "Bumalik ka na sa kanila, Kana. Sa Ginsa, doon ka kabilang. Huwag mong hayaang ubusin ng mga linta ang dugong bughaw na dumadaloy sa iyong mga ugat." Hindi maunawaan ni Kana ang lahat.
Ang tanging alam niya ay ang sakit ng mawalan ng tanging taong nagmahal sa kanya ng totoo. Ngunit bago pa man niya mayakap ang matanda para sa huling pagkakataon, ang katahimikan ng gabi ay biglang nabasag sa marahas na pagtulak ng pinto ng dampa. Ang tunog ng mga yabag ng sapatos na gawa sa mamahaling balat ng hayop ay umalingaw-ngaw sa loob ng maliit na silid. Pumasok si Anton. Ang kanyang mukha ay puno ng pagmamalaki at kasakiman, habang ang kanyang mga mata ay agad na napako sa kahoy na kahon na hawak ni Kana. Sinasabi ko na nga ba, may itinatago ka pang kayamanan ka na. Akala mo ba ay hindi ko malalaman ang pagtakas mo rito sa gabi? Singal ni Anton habang marahas na lumalapit sa kanila. "Wag, Anton! Naghihingalo si Yaya!" Sigaw ni Kana, pilit na humaharang sa harap ng matanda. Ngunit tila isang gutom na lobo, marahas na tinulak ni Anton si Kana sa isang tabi dahilan upang tumama ang ulo ng huli sa gilid ng mesa. Walang pakundangan niyang hinablot ang kahon mula sa nanginginig na mga kamay ni Yaya Rosa. Ang matanda ay nagpakawala ng isang huling gumaralgal na hininga bago tuluyang tumirik ang mga mata. "Ginto ba ito? O mga alahas ng mga magulang mo na sinasabi mong wala na?" Tanong ni Anton habang pilit na binubuksan ng kahon. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig sa pananabik. Tumingin si Kana sa malamig na bangkay ni Yaya Rosa at pagkatapos ay sa asawang 15 taon niyang minahal. Sa sandaling iyon, ang huling hibla ng kanyang pasensya ay tuluyan ng napigtas. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng pag-ibig, ay biglang naging kasing lamig ng yelo ng ginsa. "Ibigagay mo sa akin iyan, Anton. Iyan ang huling babala ko sa'yo," bulong ni Kana. Ang boses niya ay wala ng bakas ng takot, kundi isang awit ng paparating na unos. Ngunit tumawa lamang si Anton at isinuksok ang kahon sa loob ng kanyang jacket. "Babala? Ano ang gagawin mo, Kana? Magluluto ka ng masamang ulam. Magpasalamat ka at hindi kita ipinakukulong sa pagnanakaw ng gamit na dapat ay sa akin na rin dahil asawa kita." Tumalikod si Anton at iniwan si Kana sa dilim kasama ang bangkay ng kanyang nakaraan. Hindi alam ni Anton na sa loob ng kahon na yon ay walang ginto, kundi ang isang katotohanang sapat na upang lamunin ang kanyang buong mundo. "Huwag mo akong sisihin, Kana. Tingnan mo ang sarili mo sa salamin. Sino ba ang gaganahan sa isang babaeng amoy kusina at laging mukhang namatayan? Kung naghahanap man ako ng iba, kasalanan mo yon dahil nakakasawa ang pagiging martyr mo." Ang bawat salita ni Anton ay tila mga tipak ng yelo na bumabagsak sa basag na puso ni Kana. Kapapasok pa lamang niya sa kanilang bahay mula sa dampa ni Yaya Rosa, basang-basa ng ulan at ang mga mata ay namumula pa sa pag-iyak. Sa kanyang mga kamay ay bakas pa ang lamig ng bangkay ng kaisa-isang tao na nagpahalaga sa kanya. Ngunit sa halip na yakap o pakikiramay, ang malamig na mukha ng kanyang asawa ang sumalubong sa kanya sa madilim na sala. Inihagis ni Anton ang kahoy na kahon ni Yaya Rosa sa sahig. Ang tunog ng pagbagsak ng kahoy sa tiles ay tila isang huling hantungan ng lahat ng katuwiran ni Kana. Ang kahon ay bumukas, ngunit sa halip na ginto, ang tanging lumabas ay isang kalawanging susi at ilang piraso ng kupas na dokumentong hindi man lamang binasa ni Anton dahil sa matinding pagkadismaya. "Isang susi? Ito lang ang itinatago ng matandang yon? Inaksaya ko ang oras ko sa basura." Sigaw ni Anton. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit habang hinahablot ang isang baso ng alak sa ibabaw ng mesa. Hindi nakakibos si Kana. Ang kanyang lalamunan ay tila binabalot ng tinik. Bawat paglunok ay naghahatid ng hapdi. Pinagmasdan niya ang susing nakahiga sa sahig. Ang susing ayon kay Yaya Rosa ay magbabalik sa kanya sa ginsa. Ngunit sa paningin ni Anton, iyon ay isang simbolo ng kahirapan na ayaw na niyang balikan. "Anton, namatay si Yaya Rosa.
Wala na ang kaisa-isang pamilyang meron ako. Bulong ni Kana, ang kanyang tinig ay gumaralgal. Tila isang sirang plaka na pilit na umaawit. At ano ang gusto mong gawin ko? Magluksa? Kana, 15 taon kitang binuhay. Sapat na yon para bayaran ang kahit anong serbisyo ng matandang iyon. Sagot ni Anton, sabay lapit sa kanya. Ang amoy ng alak sa hininga nito ay humahalo sa halimuyak ng pabango ni Liza na nakadikit pa rin sa kanyang polo. Sawa na ako sa drama mo. Sawa na ako sa buhay na ito. Si Liza, siya ang nagparamdam sa akin na isa akong matagumpay na lalaki. Ikaw? Pinapaalala mo lang sa akin kung gaano ako kahirap noon. Inilabas ni Anton ang isang makapal na sobre mula sa kanyang jacket. Hindi ito ang kahon ni Yaya Rosa, kundi isang puting papel na may mga selyo at pirma na tila hatol ng kamatayan para sa kanilang pagsasama. Pirman mo ito. Annulment papers. Ayaw na kitang makita sa bahay na ito paggising ko bukas, sabi ni Anton bago marahas na isinampal ang mga papel sa basang dibdib ni Kana. Ang mga papel ay unti-unting nababasa ng ulan na tumutulo mula sa buhok ni Kana. Ang tunog ng pagdapo ng papel sa kanyang katawan ay tila isang huling hampas na nagpabagsak sa kanyang natitirang lakas. Napaluhod si Kana, hindi dahil sa pagmamakaawa, kundi dahil sa bigat ng katotohanang ang taong binuo niya ang siya palang huling sisira sa kanya. 15 taon, Anton. Ibinigay ko sa iyo ang lahat. Pati ang pagkatao ko. Ibinaoon ko para lang maging maayos ang buhay niyo ni Remedios, wika ni Kana, habang ang kanyang mga luha ay malayang humahalo sa tubig ulan sa kanyang mukha. Iyon ang pinili mo, kaya huwag kang magreklamo ngayon. Huwag kang mag-alala, hindi ka naman aalis na walang dala. Muling bulyaw ni Anton, sabay kuha ng ilang piraso ng perang papel sa kanyang pitaka at inihagis ito sa harap ni Kana, gaya ng paghahagis ng buto sa isang aso. Pambili mo ng kape para magising ka sa katotohanan. Tumalikod si Anton at umakyat sa itaas. Iniwan ng kanyang asawa sa gitna ng kadiliman at lamig. Ang tanging maririnig sa loob ng bahay ay ang malakas na paghampas ng hangin sa bintana at ang mahinang paghikbi ni Kana na tila ba unti-unti ring nilalamon ng gabi. Dahan-dahang inabot ni Kana ang kalawanging susi sa sahig. Mahigpit niya itong ikinuyom sa kanyang palad hanggang sa bumaon ang talim nito sa kanyang balat. Ngunit ang sakit na yon ay wala pa sa kalingkingan ng puot na nagsisimulang mag-alab sa kanyang dibdib. Ito na ba ang dulo ng aking pagtitiis? O ito na ang simula ng pagguho ng bawat pader na itinayo niyo gamit ang aking mga luha? Huwag mo nang hintayin na kaladkarin kita palabas ka na. Mahiya ka naman sa sarili mo kung may natitira pa mang hiya sa iyong pagkatao. Ang mga linta, kapag busog na, kusa nang bumibitiw. Ang tinig ni Doña Remedios ay tila isang matalim na latigo na humahampas sa likod ni Kana, habang ang matanda ay nakatayo sa bukana ng pinto, nakapamewang at ang mukha ay puno ng kasuklaman. Sa labas, ang langit ay tila nakikiramay sa bigat ng nararamdaman ni Kana. Ang ulan ay bumubuhos ng walang tigil, lumilikha ng isang malapot na putik sa kalsada na tila ba handang lamunin ang sinumang tatapak doon. Sa loob ng isang itim na plastik na bag, nagkasya ang 15 taon ng buhay ni Kana. Ilang pirasong kupas na duster, isang lumang suklay, at ang maliit na kahon ni Yaya Rosa. Bago siya tuluyang itaboy, sinikap pa ni Kana na ayusin ang butones ng lumang jacket ni Anton, ang unang regalo na binili niya para rito mula sa kanyang unang sahod bilang tagalaba. Ngunit marahas itong hinablot ni Remedios at itinapon sa putikan sa labas. Iyan, doon ka nararapat sa putik dahil dyan ka naman nanggaling. Sigaw ng matanda sabay tulak kay Kana palabas ng pinto. Dahil sa hina ng kanyang katawan at sa bigat ng kanyang dalang pighati, nawalan ng balanse si Kana. Ramdam niya ang malamig at malagkit na putik na dumikit sa kanyang tuhod at palad. Ang bawat butil ng ulan na tumatama sa kanyang balat
ay tila mga karayom na nagnanais na itaboy ang huling init ng kanyang pag-asa. Mula sa bintana ng ikalawang palapag, nakita ni Kana ang anino ni Anton at Liza. Nakatayo sila roon, magkayakap, habang pinapanood ang kanyang paghihirap na parang isang palabas sa telebisyon na walang halaga. Walang bakas ng awa sa mga mata ni Anton. Ang lalaking pinag-alayan niya ng kanyang kabataan ay tila isang estranghero na ngayon na ang tanging nais ay makitang tuluyan siyang mabura sa mundong kinalalagyan nito. Nagsimulang magbukas ang mga bintana ng kanilang mga kapitbahay. Ang mga bulungan ay tila ba mas malakas pa sa dagundong ng kulog. Ang hiya o kahihiyan na pilit iniwasan ni Kana sa loob ng maraming taon ay tuluyan ng bumalot sa kanya. Nakikita niya ang mga mapanghusgang mata, ang mga turo, na tila ba siya ang may sala sa pagkawasak ng kanyang sariling pahanan. Ayan na ang martir na asawa. Sa wakas ay itinapon na rin. Rinig niyang bulong ng isang babae mula sa kabilang bahay na sinundan ng isang mapait na tawa. Dahan-dahang tumayo si Kana. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa isang emosyong matagal na niyang ibinaon. Ang matinding galit na may kasamang paninindigan. Mahigpit niyang hinawakan ang plastik na bag at sa loob ng kanyang bulsa, naramdaman niya ang matigas na anyo ng kalawanging susi. Hindi siya lumingon. Bawat hakbang niya palayo sa bahay na yon ay isang hakbang patungo sa kawalan. Ngunit kasabay nito ang pagkaputol ng huling tanikala ng kanyang pagiging alipin. Ang ulan ay patuloy na bumubuhos, binubura ang kanyang mga bakas sa putikan. Tila ba sinasabi sa kanya na ang babaeng nagngangalang Kana na asawa ni Anton ay wala na. Sa gitna ng kalsada, habang ang dilim ay unti-unting lumalamon sa kanyang figura, isang tanong ang nanatiling nakabitin sa hangin. Tila isang sumpa na naghahanap ng kasagutan. Saan ako dadalhin ng susing ito sa gitna ng gabing walang bituin? At sapat ba ang puot sa aking puso upang mahanap ang daan patungo sa isang mundong matagal ko nang kinalimutan? Ang bawat hakbang ni Kana sa madilim na kalsada ay tila paghatak sa isang mabigat na kadena na nakakabit sa kanyang kaluluwa. Ang ulan ay hindi na lamang basta tubig na bumabagsak mula sa langit. Ito ay naging isang malupit na kaaway na nagnanais na pawiin ang huling init ng kanyang hininga. Ang putik na dumidikit sa kanyang mga paa ay tila mga kamay ng nakaraan na pilit siyang hinahila pabalik sa lupang pinagtapunan sa kanya. Nanginginig ang kanyang mga labi na naging kulay ube na sa tindi ng ginaw. Ang kanyang paningin ay unti-unti nang lumalabo at ang liwanag ng mga poste sa kalsada ay nagmistulang mga bituin na sumasayaw sa gitna ng bagyo. Sa kanyang huling lakas, narating niya ang isang lumang pampublikong telepono sa tapat ng isang saradong tindahan. Ang bawat sentimo na natira sa kanyang bulsa, ang perang inihagis ni Anton sa putikan, ay kinuha niya ng may halong pait. Diniyal niya ang numerong nakasulat sa kupas na papel na kinuha niya mula sa kahon ni Yaya Rosa. Ang bawat tunog ng pagring sa kabilang linya ay tila pintig ng kanyang puso na nag-aagaw buhay. Hello, Don Sebastian. Ito po si Kana, ang apo ni Elena. Bulong niya, bago tuluyang mawalan ng lakas ang kanyang mga tuhod. Bumagsak siya sa sementong basa, yakap ang plastik na bag, habang ang hawak na telepono ay nakalawit na lamang sa hangin. Sa gitna ng kanyang paputol-putol na malay, naramdaman niya ang paghinto ng isang sasakyan. Hindi ito ang maingay at umuusok na lumang kotse ni Anton. Ang tunog ng makina nito ay tila isang banayad na bulong, isang huni ng kapangyarihan na hindi kinakailangang sumigaw. Naramdaman ni Kana ang pagdapo ng isang mainit at makapal na kumot sa kanyang basang katawan. May mga bisig na bumuhat sa kanya ng may matinding pag-iingat. Tila ba siya ay isang mamahaling kristal na malapit ng mabasag. Nabalik lamang ang diwa ni Kana nang maramdaman niya ang lambot ng telang seda
sa ilalim ng kanyang likuran. Ang hangin sa paligid niya ay hindi na amoy lansa o bawang. Ito ay may halimuyak ng sandalwood at sariwang bulaklak ng jasmine. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata at bumungad sa kanya ang isang kisame na may mga ukit na ginto at isang dambuhalang chandelier na naglalabas ng banayad na liwanag. Sa tabi ng kanyang higaan, nakaupo ang isang matandang lalaki. Ang kanyang buhok ay kasing puti ng busilak na ulap at ang kanyang mga mata, bagamat puno ng awtoridad, ay basa ng luha habang nakatingin sa mga kamay ni Kana. Ang mga kamay na puno ng kalyo at sugat mula sa 15 taon ng pagkaalipin. Patawarin mo ako, Apo. Patawarin mo ako kung hinayaan kong mabulag ka ng huwad na pag-ibig at mamuhay sa dumi. Wika ng matanda. Ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding pagsisisi. Kinuha nito ang kamay ni Kana at hinalikan ito, isang kilos ng paggalang na kailanman ay hindi naranasan ni Kana sa bahay ni Anton. Lolo, tanging naisambit ni Kana, ang kanyang boses ay parang isang kalansing ng maliit na kampana. Huwag kang mag-alala, Kana. Narito ka na sa ginsa. Ang lahat ng kinuha nila sa iyo, ang bawat luhang pumatak mula sa iyong mga mata, ay babayaran nila ng higit pa sa inaakala nila, sabi ni Don Sebastian habang hinahaplos ang noo ng kanyang apo. Mula ngayon, ang pangalang Kana ay hindi na simbolo ng pagtitiis. Ikaw ang nag-iisang tagapagmana ng pamilya, Sebastian. Tumingin si Kana sa kanyang paligid, sa marangyang silid na tila isang palasyo. Isang matalim na ngiti ang unti-unting gumuhit sa kanyang mga labi, sa kabila ng panghihina ng kanyang katawan. Ang susing kalawangin na dala niya ay hindi lamang pala magbubukas ng pinto ng nakaraan, kundi ito ang magsasara sa impyernong kinalalagyan niya sa loob ng 15 taon. Naisip niya si Anton, naisip niya ang bawat sampal at mura ni Remedios. Sa ilalim ng malambot na kumot, ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang naglakbay sa kanyang palad. Tila ba doon na binubuo ang unang hakbang ng isang paghihiganti na kasing tamis ng pinakamahal na alak sa ginsa. Ang haplos ng telang seda sa kanyang balat ay tila isang estrangherong bumubulong ng mga salitang hindi na niya maunawaan. Sa loob ng 15 taon, nasanay ang katawan ni Kana sa gasgas na duster, sa amoy ng sabon na panlaba at sa lamig ng semento sa ilalim ng kanyang mga tuhod. Ngunit ngayon, sa bawat paghinga niya, ang halimuyak ng mamahaling insenso at sariwang mga bulaklak ang yumayakap sa kanyang pagkatao. Tila ba pilit na binubura ang bakas ng putik at ulan mula sa nagdaang gabi. Dahan-dahang itinaas ni Kana ang kanyang mga kamay sa tapat ng kanyang mukha. Sa ilalim ng maliwanag na liwanag ng umaga na pumapasok sa malalaking bintana ng mansyon, kitang-kita ang mga kalyo sa kanyang palad at ang mga sugat na dulot ng mainit na sabaw ng sinigang. Ang mga kamay na ito ay saksi sa bawat gawaing bahay na ginawa niya ng walang reklamo, sa bawat paglilingkod na itinuring na basura ni na Anton at Remedios. Ang iyong ina ay ganyan din ang mga kamay noong huli ko siyang makita. Isang malalim at baritunong boses ang bumasag sa katahimikan ng silid. Pumasok si Don Sebastian, suot ang isang itim na robe na may bordang ginto. Ang bawat hakbang ng kanyang sapatos ay hindi lumilikha ng ingay sa makapal na alpombra, ngunit ang bigat ng kanyang presensya ay sapat na upang mapuno ang buong silid. Naupo ang matanda sa tabi ng higaan ni Kana at hinawakan ang kanyang mga kamay ng may matinding pag-iingat. Tila ba isa itong banal na relikya? Elena, ang iyong ina. Tinalikuran niya ang lahat ng karangyaan ng ginsa para sa isang lalaking inakala niyang magbibigay sa kanya ng kaligayahan. Pinangako niya sa akin na mabubuhay siya ng payak ngunit puno ng pag-ibig, wika ni Don Sebastian. Ang kanyang mga mata ay tila nakatingin sa malayo, sa mga alaala ng nakaraan. At ikaw, Kana,
Tinupad mo ang pangako ng iyong ina. Sa loob ng 15 taon, pinatunayan mo na ang isang Sebastian ay kayang magtiis para sa pag-ibig. Ngunit ang pag-ibig na walang respeto ay hindi pag-ibig, kundi isang bilangguan. Ame sa bandi na buin popomuti, isang mainit na luha, ang dahan-dahang gumulong sa pisngi ni Kana. Ngayon lamang niya naunawaan kung bakit pinili niyang manatili sa piling ni Anton sa kabila ng lahat. Hindi dahil sa kahinaan, kundi dahil sa isang sumpa at pangako sa kanyang ina na hinding-hindi niya tatalikuran ang pamilyang kanyang binuo. Ngunit ang pangakong iyon ay namatay kasama ni Yaya Rosa sa gitna ng ulan. Lolo, pilit nila akong ginawang maliit. Pinaniwala nila ako na wala akong halaga kung wala sila. Bulong ni Kana, ang kanyang tinig ay nanginginig sa pagitan ng pait at pagsisisi. Iyan ang kapangyarihan ng mga taong may maliliit na kaluluwa, Kana. Kailangan nilang apakan ng iba para maramdaman nilang sila ay mataas. Sagot ni Don Sebastian sabay hudyat sa kanyang mga tauhan. Ngunit tapos na ang panahon ng iyong pagtatago. Ang dugong nananalatay sa iyong mga ugat ay hindi para sa pagluhod, kundi para sa pamumuno. Ilang mga tauhan ang pumasok sa silid, bitbit ang iba't ibang kagamitan. Isang dalubhasang manggagamot ang nagsimulang gamutin ang mga sugat sa kanyang kamay, habang ang mga taga-disenyo ay naghanda ng mga kasuotan na tila ba hinabi mula sa mga pangarap. Sa gitna ng lahat ng ito, nanatiling tahimik si Kana. Pinagmamasdan niya ang kanyang sarili sa dambuhalang salamin. Ang babaeng may maputlang mukha, ngunit may mga matang tila unti-unting nag-aapoy. Don Sebastian, gusto kong durugin sila. Wika ni Don Sebastian, ang kanyang tinig ay puno ng puot. Isang tawag ko lang, mawawala ang kumpanya ni Anton. Isang salita ko lang, matatapon sa kalsada ang matandang Remedios na yon. Ngunit umiling si Kana. Isang matalim at misteryosong nangiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang nangiting hindi pa nakikita ni Don Sebastian sa buong buhay niya. Wag po, Lolo. Wag niyo silang sisirain agad. Hayaan niyo silang lasapin ang bawat sentimo na sa tingin nila ay napanalunan nila. Hayaan niyo silang umakyat sa pinakamataas na tuktok ng kanilang kayabangan. Wika ni Kana habang hinahaplos ang malambot na tela ng kanyang bagong kimono. Dahil mas masarap panoorin ang pagbagsak ng isang taong akala niya ay nasa langit na siya. Gusto kong ako ang mismong kukuha ng lahat mula sa kanila sa paraang hindi nila malilimutan. Tumayo si Kana mula sa higaan. Ang bawat galaw niya ay puno na ng biyaya at awtoridad. Hindi na siya ang asawang amoy bawang at laging nakayuko. Sa harap ng salamin, ang nakatitig sa kanya ay ang tunay na tagapagmana ng ginsa, handang isulat ang huling kabanata ng kanyang paghihiganti. Ngunit sa likod ng kanyang matapang na anyo, isang tanong ang nananatiling nakatago sa kanyang puso. Sapat na ba ang paghihiganti para gamutin ang 15 taon ng pagkawasak? O muli lamang siyang mabibigti sa sarili niyang galit? Sa wakas, amoy sosyal na ang bahay na ito. Wala na ang malansang amoy ng isda at bawang na tila ba nakadikit na sa bawat sulok ng dingding. Isang malapad na ngiti ang nakapaskil sa mga labi ni Anton habang nilalanghap ang bango ng mamahaling scented candles na nakakalat sa buong sala. Hawak niya ang isang baso ng mamahaling whiskey habang ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwa habang tinitingnan ang bagong dekorasyon ng bahay. Wala na ang mga lumang kagamitan na dinala ni Kana noon. Pinalitan na ang lahat ng mga modernong muebles na tila ba sumisigaw ng karangyaan. Sa kanyang tabi, nakasandal si Liza, suot ang isang malasotlang silk robe na kulay ginto. Ang bawat haplos ni Liza sa braso ni Anton ay tila isang lason na lalong nagpapalaki sa ulo ng lalaki. Sabi ko sa iyo, Anton, si Kana ang nagdadala ng malas sa buhay mo. Tingnan mo ngayon. Wala pa ngang 1 linggo mula nang umalis siya. Sunod-sunod na ang swerte mo sa kumpanya. Malambing na sabi ni Liza sabay inom ng alak. Ang kanyang mga mata ay puno ng katusuhan.
Tila isang lintana sa wakas ay nakahanap ng bagong mabubusugan. Tumawa ng malakas si Anton, isang tawang puno ng kayabangan at kawalan ng utang na loob. Tama ka, sweetheart. Isipin mo, ang kumpanyang dati ay halos malugi. Ngayon ay nakakuha ng pansin mula sa isang malaking investor mula sa Japan. Isang malaking proyekto ito, Liza. Kapag natuloy ito, hindi lang tayo magiging manager. Baka tayo na ang maging may-ari ng pinakamalaking subdivision sa probinsyang ito. Pumasok si Doña Remedios sa sala. Suot ang kanyang bagong alahas na binili ni Anton gamit ang huling bahagi ng ipon na sana ay pambili ng gamot ni Yaya Rosa. Ang kanyang lakad ay tila isang reyna na nakabalik sa kanyang trono. Iyan ang sinasabi ko, anak. Dapat matagal mo na siyang itinapon. Ang mga taong galing sa putik, hihilahin ka lang pababa sa putik. Ani Remedios habang hinahangaan ang sariling refleksyon sa malaking salamin. Ngayon, malaya na tayong makisalamuha sa mga taong kauri natin. Wala nang nakakahiyang asawa na mukhang tsimay. Sa gitna ng kanilang pagdiriwang, tumunog ang telepono ni Anton. Ang tunog ng gadget ay tila isang hudyat ng bagong yugto. Isang mensahe ang bumungad sa kanya mula sa kinatawan ng Sebastian Group, ang misteryosong investor na nais makipagkita sa kanya. Nandito na! Gusto nilang makipagkita sa akin sa susunod na linggo sa Ginza. Bulalas ni Anton. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa sobrang pananabik. At hindi lang basta pagkikita. Imbitado tayo sa isang VIP party sa pinakasikat na sushi restaurant sa lugar na yon. Isang eksklusibong pagtitipon para sa mga piling negosyante. Talaga, Anton? Ibig sabihin, makikita na tayo ng lahat bilang bahagi ng elite? Tanong ni Liza. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ambisyon. Oo, Liza. At gusto kong magmukha tayong pinakamayaman sa gabing iyon. Bibili tayo ng pinakamahal na suit at gown. Ipapakita natin sa kanila kung sino si Anton Mercado. Sagot ni Anton sabay taas ng kanyang baso. Tila ba nasa kanya na ang buong mundo? Hindi alam ni Anton na ang bawat hakbang na ginagawa niya patungo sa inaakala niyang tagumpay ay bahagi ng isang masusing disenyo. Ang bawat dolyar na ipinapakita sa kanya ay tila isang pain sa isang bitag na unti-unting nagsasara. Habang inuubos niya ang kanyang whiskey, hindi niya napansin ang isang maliit na detalye sa imbitasyon, isang maliit na marka ng bulaklak na katulad ng ukit sa kahon ni Yaya Rosa. Sa kabilang banda, sa loob ng isang madilim na sasakyan na nakaparada malayo sa bahay ni Anton, isang pares ng mga mata ang tahimik na nagmamasid. Si Kana, suot ang kanyang itim na belo, ay pinapanood ang anino ng masayang pamilya sa loob ng bahay na dati niyang pinagsilbihan. Walang luha sa kanyang mga mata, kundi isang malamig na determinasyon. Magsaya kayo, Anton. Lasapin niyo ang bango ng kandila at ang tamis ng alak. Bulong ni Kana sa hangin. Ang kanyang tinig ay tila isang malamig na simoy na nagdadala ng babala. Dahil sa gabing iyon sa Ginza, ipakikita ko sa inyo kung gaano kadilim ang mundo kapag ang bawat ilaw na inakala nyo ay sa inyo ay biglang mawala. Inihanda ni Kana ang kanyang sarili para sa susunod na hakbang. Ang paglalaro ay nagsisimula pa lamang at ang mga piraso ng chessboard ay unti-unti nang lumulugar sa tamang posisyon. Ang bawat kislap ng dambuhalang chandelier sa kisame ng sikat na sushi restaurant sa Ginza ay tila mga diamante na nagpapaalala sa lahat ng naroon kung gaano kamahal ang bawat sandaling ginugugol sa loob ng silid na yon. Ang hangin ay mabigat sa halimuyak ng mamahaling pabango at ang mahinang kalansing ng mga kristal na baso ay nagsisilbing background music sa mga bulungan ng pinakamakapangyarihang tao sa Japan. Sa gitna ng karangyaan ito, pumasok si Anton at Liza. Tila mga ibon na nagpipilit lumipad sa langit na hindi para sa kanila. Suot ni Anton ang isang itim na tuxedo na kinuha niya sa pinakamahal na tailor, habang si Liza naman
ay halos hindi na makahinga sa hapit ng kanyang kulay gintong gown na tila ba bawat sequin ay sumisigaw ng atensyon. Ang kanilang mga ngiti ay pilit, puno ng kaba, ngunit pilit na itinatago sa likod ng pagiging mapagmataas. Sabi ko sa'yo, Anton, dito tayo kabilang. Tingnan mo ang mga tao rito. Sila ang mga magiging ka-level natin simula ngayon. Bulong ni Liza habang mahigpit na nakakapit sa braso ni Anton. Ang kanyang mga mata ay gala. Tinitingnan ang bawat alahas ng mga kababaihan sa paligid. Pilit na inihahambing ang kanyang sarili. Tumango si Anton. Ang kanyang dibdib ay busog sa yabang. Ito pa lang ang simula, sweetheart. Kapag napirmahan na ang kontrata sa Sebastian Group, baka mabili ko na ang buong restaurant na ito. Nilapitan sila ni Mr. Tanaka, ang kinatawan ng Sebastian Group na may suot na salamin at isang malamig na ngiti. Ang bawat kilos nito ay puno ng profesionalismo na tila ba isang robot na dinisenyo para sa perpektong serbisyo. Mr. Mercado, Mrs. Mercado, welcome to Ginza. Don Sebastian is very pleased to have you here. Bati ni Tanaka sa wikang Ingles na may accent na Hapon. Thank you, Mr. Tanaka. It's an honor to be part of this elite gathering. Sagot ni Anton sa kanyang pinakamagandang boses negosyante habang si Liza ay tumango ng tila isang reyna. Nakakalimutan na ilang araw pa lamang ang nakalilipas ay nasa isang maliit na bayan lamang siya at nagpaplano kung paano aagawin ang asawa ng iba. Habang nagpapatuloy ang gabi, ang alak ay patuloy na dumadaloy. Nagsimulang maramdaman ni Anton ang tagumpay. Sa bawat pakikipagkamay niya sa mga negosyante na ipinakikilala ni Tanaka, tila ba unti-unting nabubura ang alaala ng kanyang kahirapan. Ang alaala ng 15 taon niya kasama si Kana. Para sa kanya, si Kana ay isang bangungot na sa wakas ay nagising na siya. Ngunit sa kalagitnaan ng kanyang pagtawa, isang pamilyar na amoy ang dumaan sa kanyang ilong. Hindi ito ang matapang na amoy ng pabango ni Liza. Ito ay ang banayad at malinis na halimuyak ng jasmine, ang amoy na laging dala ni Kana tuwing umaga pagkatapos niyang maglaba. Isang matinding kaba ang biglang dumaloy sa mga ugat ni Anton. Anton, may problema ba? Bakit biglang namutla ang mukha mo? Tanong ni Liza. Napansin ang biglang pagtigil ng kanyang asawa. Wala. Parang may pamilyar lang akong naamoy. Bulong ni Anton. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang maghanap sa paligid ng silid. Sa kabilang dulo ng restaurant, sa likod ng isang screen na gawa sa papel na may ukit na mga cherry blossoms, may isang anino ng isang babae na nakaupo ng napakatuwid. Nakasuot ito ng isang napakamahal na kimono na kulay asul. Ang buhok ay nakaayos sa tradisyonal na paraan ng mga aristokrata. Bagamat hindi kita ang mukha, ang bawat galaw ng kanyang mga kamay habang humahawak ng tasa ng tsaa ay puno ng grasya at kapangyarihan. Napansin ni Anton ang kamay ng babaeng iyon. May isang maliit na marka sa bandang pulso nito. Isang bakas ng sugat na tila ba sanhi ng isang mainit na likido. Ngunit sa pulso ring iyon ay nakakabit ang isang relo na gawa sa purong ginto at napapalibutan ng maliliit na diamante. Mr. Mercado, may nais akong ipakilala sa inyo. Wika ni Tanaka. Itinataboy ang atensyon ni Anton mula sa babaeng nakakimono. Ang aming head of operations, siya ang magdedesisyon kung karapat-dapat ba ang inyong kumpanya para sa aming huling investment. Dahan-dahang humarap ang babae sa kinaroroonan ni na Anton. Ang paggalaw ng kanyang leeg ay tila isang mabagal na sayaw ng isang plaka. Nang tuluyan niyang iharap ang kanyang mukha, ang lahat ng kulay sa mukha ni Anton ay tila ba hinigop ng sahig. Ang babaeng nakatayo sa harap nila, ang babaeng itinuturing na isa sa pinakamakapangyarihan sa Ginza, ay may mga matang tila ba nakita na ni Anton sa loob ng 15 taon. Ngunit sa pagkakataong ito, wala ng luha o pagmamakaawa sa mga matang yon. Ang tanging naroon ay ang isang malamig na apoy na handang tumupok sa lahat ng kanyang nakikita. Good evening, Mr. Mercado. Long time no see.
Wika ng babae, ang kanyang boses ay tila isang musika na nagdadala ng hatol ng kamatayan. Napabitaw si Anton sa kanyang baso ng whiskey. Ang tunog ng pagbasag ng kristal sa sahig ay tila isang hudyat ng pagsisimula ng kanyang katapusan. Anong ibig mong sabihin na frozen ang lahat ng account ko? Hindi maaari iyan. Kalilipat ko lang ng pondo mula sa kumpanya ni Don Sebastian. Ang boses ni Anton ay nagmistulang isang basag na kampana na umaalingaw-ngaw sa loob ng marangyang suite ng kanilang hotel. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pilit na pinipindot ang kanyang cellphone. Ngunit ang bawat mensaheng lumalabas sa screen ay tila isang hatol ng kamatayan. Ang kanyang mukha, na kanina lamang ay puno ng kayabangan, ay ngayon ay kasing puti na ng telon. Ang bawat butil ng malamig na pawis na gumugulong sa kanyang sentido ay saksi sa isang katotohanang ayaw niyang tanggapin. Sa kanyang tapat, nakatayo si Liza na ang mukha ay hindi na maipinta. Ang kanyang kulay gintong gown na kanina ay kumikinang sa ilalim ng ilaw ay tila naging isang mabigat na pasanin. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng kislap ng ambisyon, ay ngayon ay nanlilisik sa galit at takot. Anton, ayusin mo ito. Sinunog ko ang lahat ng tulay ko para sumama sa'yo dahil sabi mo ay magiging reyna ako. Singal ni Liza, ang kanyang tinig ay matalim at puno ng lason. Kung maghihirap lang din ako, sana ay hindi na lang ako umalis sa poder ng dati kong asawa. Wala kang kwenta. Tumahimik ka, Liza. Ginagawa ko ang lahat. Bulyaw ni Anton, ngunit ang kanyang sigaw ay wala nang dating. Ang bawat salita ni Liza ay tila isang matalim na kuko na kumakayod sa kanyang natitirang dignidad. Naalala niya si Kana, ang babaeng kahit kailan ay hindi siya sinigawan ng ganoon. Ang babaeng kahit sa gitna ng hirap ay nanatiling tahimik at matatag sa kanyang tabi. Isang matinding pagsisisi ang biglang humaplos sa kanyang puso, ngunit agad niya itong itinaboy. Sa loob ng 15 taon, si Kana ang naging pundasyon ng kanyang buhay nang hindi niya namamalayan. Ngunit ngayon, sa bawat sulok ng marangyang silid na ito, ang anino ni Kana ay tila nagpapakita. Ang kanyang banayad na amoy, ang kanyang malambot na tinig, at ang kanyang mga matang puno ng pasensya. Ngunit ang babaeng nakita niya sa party, ang babaeng kamukhang-kamukha ni Kana, sino ba talaga siya? Biglang tumunog ang telepono sa loob ng suite. Ang tunog nito ay tila isang hudyat ng pagsisimula ng huling yugto ng kanilang paghihirap. Mabilis itong sinagot ni Anton, umaasang may magandang balita mula sa kanyang mga tauhan sa Pilipinas. Mr. Mercado? Isang boses ng lalaki ang narinig sa kabilang linya. Malamig, formal, at walang emosyon. Ito si Mr. Tanaka. Ang lahat ng inyong ari-arian, kabilang ang inyong kumpanya at ang bahay sa probinsya ay kasalukuyang nasa ilalim ng legal hold. May mga irregularidad na natuklasan sa inyong mga dokumento. Ano? Paano nangyari iyon? Sino ang may gawa nito? Tanong ni Anton. Ang kanyang hininga ay naging mababaw at mabilis. Ang desisyong ito ay nanggaling sa aming Head of Operations, sagot ni Tanaka. Ngunit huwag kayong mag-alala, handa siyang bigyan kayo ng pagkakataong magpaliwanag. Nais niyang makipagkita sa inyo ng personal para sa huling desisyon. Saan? Kailan? Mabilis na tanong ni Anton. Tila ba nakakita ng isang maliit na butas ng pag-asa sa gitna ng madilim na kuweba? Bukas ng gabi. Sa Ginza Sushi. Doon ay malalaman ninyo kung may bukas pa ba para sa inyong kumpanya. Wika ni Tanaka bago tuluyang putulin ang linya. Naiwang nakatayo si Anton sa gitna ng silid. Ang kanyang katawan ay tila ba unti-unting naninigas. Tumingin siya kay Liza na ngayon ay abala na sa pag-iimpake ng kanyang mga gamit. Tila handa nang iwan siya sa sandaling lumubog ang barko. Ginza Sushi na. Bulong ni Anton sa kanyang sarili. Ang pangalan ng lugar na yon ay tila isang sumpa na paulit-ulit na bumabalot sa kanyang isipan. Ang bawat segundo ng paghihintay hanggang sa bukas ay tila isang taon ng paghihirap.
Habang pinagmamasdan niya ang sarili sa salamin, hindi na niya nakikilala ang lalaking nakatayo roon. Wala na ang manager, wala na ang bilyonaryo. Ang tanging natitira ay isang lalaking takot na muling bumalik sa putik na kanyang pinagmulan. Sa kabilang bahagi ng lungsod, sa loob ng isang silid na overlooking sa mga ilaw ng ginsa, nakatayo si Kana. Hawak niya ang isang baso ng mainit na tsa. Ang bawat hit-hit niya rito ay puno ng katahimikan at kapayapaan. Pinagmamasdan niya ang lungsod na tila isang chessboard kung saan ang lahat ng mga piyesa ay gumagalaw ayon sa kanyang kagustuhan. Isang matalim na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang bitag ay nakahanda na at ang biktima ay kusa nang lumalapit sa kanyang sariling hantungan. Malapit na, Anton. Bulong ni Kana sa hangin. Ang kanyang boses ay tila isang malamig na himig na nagdadala ng katapusan. Bukas, itatama natin ang 15 taon ng pagkakamali. Lumuhod ka, Anton. Hindi ba't iyan ang palagi mong ipinagagawa sa akin tuwing hindi mo nagugustuhan ang timpla ng aking kape? Ang boses na yon ay hindi na ang mahinang tinig ng babaeng nagmamakaawa sa gitna ng ulan. Ito ay boses ng isang reyna na naglalabas ng utos mula sa kanyang trono. Sa loob ng pribadong silid ng Ginza Sushi, ang tanging maririnig ay ang mahinang pag-ugong ng aircon at ang mabilis na paghinga ni na Anton at Liza na tila ba hiningal sa pagtakbo mula sa isang halimaw. Nakatayo si Kana sa gitna ng silid, suot ang isang mamahaling kimono na may burdang mga pilak na crane, simbolo ng mahabang buhay at karangalan. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod at ang kanyang mukha ay pinalamutian ng saktong kolorete na nagpatingkad sa kanyang natural na kagandahan. Wala na ang amoy ng bawang at pawis. Ang tanging dala niya ay ang bango ng jasmine at kapangyarihan. Kana? Paano? Paanong naging ikaw ang lady boss? Ang boses ni Anton ay nanginginig. Tila ba ang kanyang mga dila ay naging kahoy sa tindi ng gulat. Ang kanyang mga kamay ay pilit na kumakapit sa gilid ng mesa upang hindi siya tuluyang bumagsak. Hindi maaari. Isang panaginip lang ito. Sigaw ni Liza. Ang kanyang muka ay puno ng pait at hindi makapaniwalang galit. Anton, huwag kang maniwala sa kanya. Nagpapanggap lang ang chimaysang iyan. Ninakaw niya siguro ang mga alahas na yan. Isang malamig na tawa ang kumawala sa mga labi ni Kana. Dahan-dahan siyang lumapit kay Liza. Ang bawat hakbang ng kanyang zori sa sahig ay tila isang tunog ng hatol. Nang magkatapat sila, tiningnan ni Kana si Liza mula ulo hanggang paa. Isang tingin na tila ba sinusuri ang isang piraso ng basahan na nagpipilit maging seda. Liza, hiha. Ang 15 taon kong pananahimik ay hindi nangangahulugang ako ay bulag. Wika ni Kana. Ang kanyang tinig ay banayad, ngunit may talim ng isang katana. Habang ninanakaw mo ang asawa ko, ninanakaw mo rin ang bawat pagkakataon mong mabuhay ng marangal. At ikaw, Anton, ang akala mong kumpanyang pinalago mo? Ang puhunan yon ay nanggaling sa mga trust fund na iniwan ng aking ina na tanging ako lang ang may access. Nanlaki ang mga mata ni Anton. Ang bawat salita ni Kana ay tila isang malakas na sampal na nagpagising sa kanya sa katotohanan. Ang lahat ng karangyaan niya, ang lahat ng yabang niya sa harap ng kanyang ina at mga kaibigan ay utang niya sa babaeng tinawag niyang basura. Kana, sweetheart, pag-usapan natin ito. Alam mo namang mahal kita, di ba? Nalito lang ako. Si Liza, siya ang nanggulo sa atin. Biglang pagbabago ng tono ni Anton. Sinubukan niyang abutin ang kamay ni Kana. Ang kanyang mga mata ay pilit na naglalabas ng pekeng luha ng pagsisisi. Ngunit bago pa man dumampi ang kanyang mga daliri, isang malakas na tunog ng pagbagsak ng kamay sa mesa ang bumasag sa katahimikan. Si Don Sebastian ay pumasok mula sa likod ng tabing. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding puot para sa lalaking umapi sa kanyang kaisa-isang apo. Huwag mong dungisan ang balat ng aking apo ng iyong mga maruming kamay.
Dagundong ng matanda. Tanaka, ilabas ang mga dokumento. Inilatag ni Mr. Tanaka ang mga papel sa harap ni na Anton. Lahat ng ari-arian na nakapangalan sa inyo, ang bahay, ang mga sasakyan, at ang kumpanya ay pag-aari ng Sebastian Group. Dahil sa paglabag sa mga moral clause ng ating investment agreement, binabawi na namin ang lahat. Ngayon din, tila gumuho ang mundo ni Anton. Napaluhod siya sa sahig, hindi dahil sa paggalang, kundi dahil sa bigat ng katotohanang wala na siyang babalikan. Si Liza naman, nang makitang wala na talagang makukuha kay Anton, ay agad na tumalikod at binalak lumabas, ngunit hinarangan siya ng mga bodyguard ni Don Sebastian. Saan ka pupunta, Liza? Tanong ni Kana, habang dahan-dahang iniinom ang kanyang tsa. Hindi mo pa nararanasan ang pakiramdam nang mawalan ng lahat sa gitna ng ulan, di ba? Huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin kong mararanasan niyo iyon ngayong gabi. Pinagmasdan ni Kana ang 2 tao na sumira sa kanyang 15 taon. Sa loob ng kanyang puso, may isang bahagi na nagnanais na maawa. Ngunit ang alaala ng malamig na sahig at ang huling hininga ni Yaya Rosa ay mabilis na pumatay sa emosyong yon. Ito na ang hustisya na matagal niyang ipinagkait sa sarili. Ngunit bakit sa kabila ng lahat ng ito, tila may isang maliit na bahagi pa rin sa kanyang dibdib na nananatiling hungkag? Sapat na ba ang makita silang hughog sa hirap para mabura ang mga sugat ng nakaraan? Huwag mong dungisan ang pangalan ng aking pamilya sa iyong mga maruming luha, Anton. Ang bawat patak niyan ay tila lason na pilit mong ibinubuhos sa isang pusong matagal mo nang pinatay. Ang tinig ni Kana ay kasing lamig ng hanging nanggagaling sa mga bundok ng Japan, matalim at walang bakas ng pag-aalinlangan. Nakatayo siya sa harap ni Anton, nakasalukuyan pa ring nakaluhod sa sahig. Ang mga kamay ay nakayapos sa laylayan ng kanyang kimono. Ang lalaking dati ay tinitingala niya bilang kanyang mundo, ay ngayon ay nagmukhang isang basang sisiw, nanginginig sa takot at kahihiyan. Sa gitna ng marangyang restaurant, kumuha si Kana ng isang bungkos ng perang papel mula sa kanyang maliit na bag. 10,000 yen. Hindi ito malaking halaga para sa isang tagapagmana ng ginsa, ngunit sapat na ito upang ipaalala kay Anton ang sakit ng nakaraan. Dahan-dahan niyang binitiwan ng pera, hinahayaan ang bawat papel na lumipad at dapo sa tapat ng mukha ni Anton, gaya ng pagkakalat ng mga tuyong dahon sa sementeryo. Iyan ay para sa 15 taon ng aking pagsisilbi, wika ni Kana. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapako sa asawa. Sabi mo ay utang ko sa inyo ang bawat butil ng kanin na isinusubo ko. Ngayon, Anton, itanong mo sa sarili mo, sino na ang may utang sa atin? Sa kabilang panig ng silid, pilit na nagpupumigla si Liza sa hawak ng mga bodyguard. Ang kanyang mukha ay puno ng galit at ang kanyang gintong gown ay gusot-gusot na. Wala kayong karapatan. Akin ang mga alahas na ito. Regalo ito sa akin ni Anton. Ang mga alahas na yan ay binili gamit ang pondo ng kumpanya na ngayon ay pag-aari na aking apo. Kalmadong sagot ni Don Sebastian habang humihit-hit ng kanyang tabako. Tanaka, kunin ang lahat. Kahit ang sapatos na suot ng babaeng iyan ay huwag mong itira. Isang eksena ng matinding kahihihiyan ang sumunod. Isa-isang hinubad ang mga mamahaling hiyas ni Liza, ang kwintas, ang mga hikaw, at ang singsing na inakala niyang simbolo ng kanyang tagumpay. Sa bawat pagtanggal ng mga ito, tila ba unti-unti ring binabalatan ang kanyang pagkatao hanggang sa wala nang matira, kundi ang isang babaeng puno ng katusuhan at kawalan ng dangal. Anton, do something, you loser! Bakit hindi mo sinabi na ganyan pala kapangyarihan ng asawa mo? Sigaw ni Liza kay Anton. Ang kanyang pag-ibig na inakala ni Anton na tunay ay biglang naglaho at napalitan ng matinding pagkamuhi. Sana ay hindi na lang kita pinatulan. Isinumpa ko ang araw na nakilala kita. Tila nabingi si Anton sa mga salitang iyon. Tumingin siya kay Kana, naghahanap ng kahit maliit na bahagi ng awa. Ngunit tanging ang refleksyon ng sarili niyang pagkatalo
ang nakita niya sa mga mata ng asawa. Wala nang luhang lumalabas sa mga mata ni Kana para sa kanya. Ang lahat ng emosyon ay nabaon na, kasama ng bangkay ni Yaya Rosa. Ilabas na sila, utos ni Tanaka. Ang mga bodyguard ay marahas na hinawakan ang mga braso ni na Anton at Liza. Wala silang nagawa, kundi ang magpabuhat palabas sa harap ng lahat ng mga piling bisita ng Ginza na ngayon ay tahimik na nanonood at bumubulong ng kanilang mga panghuhusga. Ang bawat hakbang palabas ng restaurant ay tila isang paglalakad patungo sa kanilang sariling bitayan. Sa labas ng restaurant, ang ulan ay nagsimulang bumuhos ng malakas. Ang bawat patak nito ay malamig at masakit sa balat. Itinapon sila ng mga bodyguard sa gilid ng kalsada, sa mismong lugar kung saan ang putik ay malapot at madilim. Doon, sa gitna ng dilim ng Ginza, naiwan ang dalawang tao na inakalang nasa tuktok na ng mundo. Kinuha ni Anton ang kanyang cellphone upang tawagan ang kanyang ina sa Pilipinas, umaasang may natitira pang balita ng Pag-asa. Ngunit ang boses ni Doña Remedios sa kabilang linya ay puno ng takot at paghagulgol. Anton, anak, may mga tao rito sa bahay. Kinukuha nila ang lahat. Pinalalayas nila ako sa gitna ng kalsada. Sabi nila, ay hindi na raw sa atin ang bahay na ito. Ang boses ng matanda ay nanginginig. Tila ba ito na ang huling hininga ng kanilang marangyang buhay? Napabitaw si Anton sa kanyang telepono. Bumagsak ito sa putikan, unti-unting nababasa at nawawalan ng liwanag gaya ng kanyang kinabukasan. Tumingin siya sa itaas, sa bintana ng VIP room kung saan nakatayo si Kana. Pinapanood sila mula sa itaas nang may katahimikan na tila isang dalangin. Sa sandaling iyon, isang matinding realization ang humampas kay Anton. Ang 15 taon na itinapon niya ay hindi lamang mga taon ng pagsasama, kundi ang 15 taon ng pagkakataon na maging isang mabuting tao sa piling ng isang reynang hindi niya nakilala dahil sa sarili niyang kasakiman. Habang ang ulan ay patuloy na binubura ang bakas ng kanyang pag-iral sa Ginza, isang tanong ang nanatiling nakaukit sa kanyang isipan. Maari pa bang humingi ng tawad sa isang taong ang bawat bahagi ng pagkatao ay iyong dinurog hanggang sa maging abo? Wala na. Wala na ang lahat, Anton. Pati ang mga paborito kong antigo na gamit, itinapon nila sa labas na parang mga basahan. Ang mga kapitbahay nating dati ay yumuyukod sa akin. Ngayon ay pinagtatawanan ako habang nakatayo sa tabi ng basurahan. Ang boses ni Doña Remedios sa kabilang linya ay hindi na ang boses ng isang reyna. Ito ay boses ng isang matandang hapo, talunuan, at nilalamon ng matinding kahihiyan. Sa labas ng kanilang subdivision sa probinsya, ang mga gwardyang dati ay nagmamadaling pagbuksan siya ng pinto ay ngayon ay nakatingin sa kanya ng may halong pandidiri at pagkabago. Ang bawat kahon na inilalabas mula sa mansyon ay tila mga bahagi ng kanyang pagkatao na isa-isang binabaklas at ipinapakita sa madla. Sa Ginza, habang nakaluhod sa putikan sa gilid ng kalsada, tila nararamdaman ni Anton ang bawat sampal ng tadhana. Ang ulan ay hindi tumitigil, tila ba nais nitong hugasan ang lahat ng dumi ng kanyang kasakiman, ngunit ang pait ay nananatiling nakadikit sa kanyang balat. Tumingin siya kay Liza, ang babaeng inakala niyang magbibigay sa kanya ng bagong langit. Anton, huwag mo akong tinitingnan ng ganyan, singhal ni Liza habang pilit na pinupunasan ng putik sa kanyang binti. Huwag mong asahan na sasamahan kita sa paghihirap na ito. Hindi ako si Kana. Hindi ako ipinanganak para magtiis at maging martyr sa isang lalaking wala ng silbi. Liza, pakiusap. Magkasama tayo rito. Nagawa nating itaboy si Kana, kaya nating bumangon muli. Pagmamakaawa ni Anton, ang kanyang tinig ay gumaralgal sa tindi ng kawalang pag-asa. Sinubukan niyang hawakan ang kamay ni Liza, ngunit marahas itong itinabig ng babae. Bumangon? Gamit ang ano? Ang mga utang mo? Isang mapait at nakakangilong tawa
ang kumawala sa mga labi ni Liza. Ginamit lang kita, Anton. Akala ko ay ikaw ang tiket ko patungo sa marangyang buhay. Pero isa ka lang palang hangal na nagtapon ng tunay na ginto para sa isang pekeng alahas na tulad ko. Good luck sa putikan, Anton. Humanap ka ng ibang tangang maglilinis ng kalat mo. Tumalikod si Liza at naglakad palayo. Hinahayaan ang kanyang basang gown na kumaladkad sa maduming semento. Walang lingon-likod siyang sumakay sa isang pampublikong sasakyan. Iniwan si Anton na mag-isa sa gitna ng dilim at lamig ng Japan. Ang bawat hakbang ni Liza palayo ay tila isang huling hantungan ng bawat ilusyong binuo ni Anton sa loob ng 15 taon. Nabalik ang diwa ni Anton sa boses ng kanyang ina sa telepono na patuloy sa paghagulgol. Anak, nasaan ka na ba? Nilalamig ako rito sa labas. Ang mga tao, tinitingnan nila ako na parang isang kriminal. Anton, tulungan mo ako. Napahawak si Anton sa kanyang ulo. Ang kanyang mga daliri ay bumaon sa kanyang basang buhok. Ang bawat alaala ng pagmamalupit niya kay Kana ay tila isang pelikulang paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan. Ang mukha ni Kana habang nakaluhod sa ulan noong itinapon niya ito. Ang mukha ni Kana habang tinitiis ang bawat mura ni Remedios. Lahat ng iyon ay bumabalik ngayon sa kanya ng may 10 beses na bigat. Sa loob ng mansyon ng mga Sebastian, mula sa isang balkonaheng tanawang kalsada, nakatayo si Kana. Ang kanyang anyo ay payapa, tila isang lawa na hindi na kayang gambalain ng kahit anong bagyo. Hawak niya ang isang maliit na tasa ng mainit na tsaa. Ang singaw nito ay humahalik sa kanyang pisngi. Madam Kana, handa na po ang mga papeles para sa tuluyang pagbawi ng lahat ng kanilang ari-arian sa Pilipinas. Ulat ni Tanaka na nakatayo sa kanyang likuran. Salamat, Tanaka. Sagot ni Kana. Ang kanyang boses ay walang bakas ng kagalakan o puot. Sapat na ang nakita ko. Hayaan niyo silang mamuhay sa paraang pinili nila. Ang pinakamabigat na parusa ay hindi ang kahirapan, kundi ang mabuhay araw-araw na alam mong ang lahat ng pagkakataon mo ay sinayang mo dahil sa sarili mong kamangmangan. Ininom ni Kana ang huling patak ng kanyang tsaa at tumalikod na sa bintana. Sa labas, ang ulan ay unti-unti nang humihina, ngunit para kay Anton at Remedios, ang bagyo sa kanilang buhay ay tila nagsisimula pa lamang. Ang pader ng kanilang palasyong gawa sa kasinungalingan ay tuluyan ng gumuho at sa ilalim ng mga guho, wala silang nahanap kundi ang sarili nilang kawalan. Maari bang mabuhay ang isang tao sa gitna ng mga abo ng kanyang nakaraan, habang ang bawat taong minahal niya ay isa-isang tumalikod sa kanya sa gitna ng dilim? Isang buwan ang lumipas, mula nang ang huling hibla ng bagyo ay tumigil sa paghampas sa buhay ni Kana. Sa loob ng isang pribadong hardin sa Ginza, kung saan ang mga puno ng cherry blossoms ay nagsisimulang magpakita ng kanilang mga unang usbong, ang katahimikan ay hindi na isang mabigat na pasanin. Ito ay naging isang kaibigan, isang banayad na musika na nagdadala ng kapayapaan sa isang pusong matagal na nag-agaw buhay sa gitna ng pait. Dahan-dahang itinaas ni Kana ang kanyang mga kamay. Wala na ang mga pamumula mula sa mainit na sabaw, at ang mga kalyo na dating sumisimbolo sa kanyang pagkaalipin ay unti-unti nang pinapalitan ng lambot ng balat na inaalagaan ng may pagpapahalaga. Sa kanyang daliri, hindi na ang mumurahing wedding ring ni Anton ang nakasuot, kundi isang singsing na may tatak ng pamilya Sebastian. Isang paalala na siya ay may pinagmulan at siya ay may patutunguhan. Sa kabilang dako ng dagat, sa isang maliit at madilim na paupahan sa gilid ng riles ng tren sa probinsya, nakaupo si Anton. Ang kanyang mga kuko ay madumi at ang kanyang suot na sando ay may mga butas at mantsa ng pawis. Sa kanyang harapan ay ang kanyang ina, si Doña Remedios, na ngayon ay nakatulala sa isang platitong may lamang tuyo at kanin. Ang mga alahas na dati
ay tila babahagi na ng kanyang balat ay wala na, at ang bawat kulubot sa kanyang muka ay tila ba mas lumalim dahil sa gutom at matinding pagsisisi. Walang imikan sa pagitan ng mag-ina. Ang bawat salitang binitawan nila noon upang saktan si Kana ay tila ba bumalik sa kanila at naging isang pader ng katahimikan na hindi nila kayang tibagin. Sa bawat pagdaan ng tren na nagpapaninigas sa kanilang buong bahay, naaalala ni Anton ang bawat pagkakataong sinayang niya at ang bawat luhang pinaluha niya sa tanging babaeng tunay na nagmahal sa kanya nang walang hinihintay na kapalit. Nabalik ang diwa ni Kana sa kasalukuyan nang maramdaman niya ang presensya ni Don Sebastian sa kanyang likuran. Ang matanda ay nakangiti. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamalaki habang pinagmamasdan ang kanyang apo. Handa ka na ba, Kana? Ang pundasyon na itinayo mo para sa mga kababaihang biktima ng pang-aabuso ay magbubukas na bukas, wika ni Don Sebastian. Ang kanyang tinig ay tila isang banayad na haplos sa balikat ng apo. Handa na po, Lolo, sagot ni Kana. Ang kanyang boses ay malinaw at puno ng determinasyon. Gusto kong malaman nila na ang pagiging mabuti ay hindi kailanman kahinaan, na ang bawat sugat ay maaaring maging isang medalya ng karangalan kung matututo tayong bumangon mula sa putikan. Lumakad si Kana patungo sa isang maliit na altar sa loob ng mansyon kung saan nakalagak ang isang larawan ni Yaya Rosa. Nag-alay siya ng isang puting bulaklak ng jasmine. Ang halimuyak nito ay muling bumuhay sa mga alaala ng tanging taong naniwala sa kanya noong siya ay wala pa. Yaya, malaya na ako. Hindi lang sa kanila, kundi pati sa galit na dati ay kumakain sa puso ko. Bulong ni Kana, habang ang isang banayad na hangin ay humahalik sa kanyang pisngi, tila ba isang tugon mula sa kabilang buhay. Sa pagtatapos ng araw, habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog sa abot tanaw ng ginsa, pinagmasdan ni Kana ang lungsod na tila isang dagat ng mga pangarap. Ang 15 taon ng kanyang pagtitiis ay hindi na isang sumpa. Ito ay naging isang mahalagang bahagi ng kanyang kwento. Isang patunay na ang ginto ay kailangang dumaan sa matinding apoy upang lumitaw ang tunay nitong kislap. Wala nang pait, wala nang puot. Ang tanging natitira ay ang isang babaeng nakatayo ng matuwid, handang yakapin ang bukas ng may pag-asa at pagpapatawad sa kanyang sarili. Ang kwento ni Kana ay hindi nagtapos sa paghihiganti, kundi sa muling pagsilang ng isang kaluluwang nahanap ang kanyang tunay na tahanan sa gitna ng katahimikan. Ang bawat paglubog ng araw sa abot tanaw ng ginsa ay tila isang huling tuldok sa isang makapal na aklat ng mga alaala. Ang katahimikan na dating naging piitan ni Kana sa loob ng 15 taon ay naging isang malawak na karagatan na ngayon, payapa, malalim at puno ng buhay. Sa ilalim ng malambot na liwanag ng mga lampu sa kalsada, ang bawat hakbang ng kanyang sapatos sa semento ay tila isang ritmo ng isang babaeng sa wakas ay nahanap na ang kanyang sariling kanta. Isang hapon, habang nakatayo si Kana sa harap ng Yaya Rosa Center, ang pundasyong itinayo niya para sa mga kababaihang inapi at nawalanan ng pag-asa, isang pamilyar na anino ang namataan niya sa malayo. Sa kabilang dako ng kalsada, nakatayo ang isang lalaking may bitbit na mga lumang karton, suot ang isang kupas at maruming t-shirt. Si Anton yun. Hindi siya nakilala ni Anton dahil sa itim na salamin na suot niya at sa aura ng kapangyarihang bumabalot sa kanya. Pinanood ni Kana kung paano yumuko si Anton para pulutin ang isang barya na nahulog sa putikan. Ang lalaking dati ay nagtatapon ng pera sa kanyang mukha ay ngayon ay nagkukumahog para sa 1 sentimo. Sa sandaling iyon, tinanong ni Kana ang kanyang sarili. Napatawad ko na ba siya? Ang sagot ay hindi nanggaling sa kanyang isip, kundi sa kanyang paghinga. Napagtanto niya na ang tunay na pagpapatawad ay hindi ang pagsasabi na okay lang ang lahat,
kundi ang pagdating sa punto na ang sakit na idinulot ng kabilang tao ay wala ng kapangyarihang galawin ang iyong kalooban. Hindi na siya galit kay Anton. Wala na siyang nararamdaman, kundi ang isang malalim na habag para sa isang taong piniling mabulag sa gitna ng liwanag. Pinakawalan na ni Kana ang galit dahil ayaw niyang maging bilanggo ng nakaraan sa habang buhay. Ang bining o kapayapaan ay hindi ang kawalan ng gulo, kundi ang pagkakaroon ng lakas sa gitna nito. Nahanap ni Kana ang kanyang katahimikan sa pagyakap sa kanyang bagong tungkulin bilang isang Sebastian, bilang isang tagapagtanggol, at higit sa lahat, bilang isang babaeng marunong magmahal sa sarili. Para sa mga kababaihang nakikinig sa kwentong ito habang naglalaba, nagluluto o nag-aalaga ng pamilya, ang buhay ni Kana ay isang paalala. Ang hiya o kahihiyan ay hindi dapat maging hadlang sa paghahanap ng hustisya. Ang 15 taon ng pagtitiis ay hindi isang pagkakamali, kundi isang paghahanda para sa isang mas matatag na bukas. Ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa ginto ng ginza, kundi sa dangal na nananatiling busilak sa kabila ng putik ng mundo. Habang dahan-dahang lumalakad si Kana pabalik sa kanyang sasakyan, naramdaman niya ang malamig na simoy ng hangin na humahalik sa kanyang balat. Wala na ang amoy ng bawang, wala na ang amoy ng pait. Ang tanging nananatili ay ang halimuyak ng jasmine at ang pangako ng isang bagong umaga na wala ng luha. Ang kwento ng kanyang pagtitiis ay tapos na at ang kabanata ng kanyang tunay na kaligayahan ay kasalukuyan pa lamang na isinusulat ng tadhana.